Ito ang Iran, isang bansang puno ng kontrobersya na, syempre, naging laman ng balita nitong mga nakaraang buwan dahil sa palitan ng tensyon at alitan laban sa Estados Unidos. Ang pagiging magkaaway ng Iran at Estados Unidos ay hindi na bago sa totoo lang, pero ang mga alitang ito ay nakakuha ng matinding atensyon dahil na rin sa ang Iran ay isang napakalakas na bansang militar sa sarili nitong kakayahan. Marami sa lakas na iyon ay nagmumula sa kanilang ekonomiya na nagbibigay dito ng kakayahan na maging isang puwersang kinatatakutan ng mga tao na makasagupa kahit pa sa labas ng mga alitan at pananakot. Kapanapanabik pag-aralan ang ekonomiya ng Iran dahil isa ito sa pinakamalalaking modernong ekonomiya. Kumukuha ito ng patakaran hindi lang sa teoryang pang-ekonomiya at pampolitika kundi pati sa turo ng Islam. Kaya't natatangi ito. Ngayon, isang malaking paalala dito ay alam kong marami sa mga paksa sa video na ito ay siguradong magiging controversial. Narito tayo para pag-aralan ang isang natatanging ekonomiya bilang case study, hindi para magbigay ng konklusyon kung ano ang tama o mali. Ngayon na malinaw na yan, may ilang bagay kang dapat malaman tungkol sa Iran. Siyempre, ang pinakamalaki at halatang bagay ay isa itong bansa na may napakalaking reserba ng langis. Sa kabila ng iniisip ng marami, ang malalaking likas na yaman ay hindi garantiya ng tagumpay. Napag-usapan na natin sa channel ang Venezuela at Demokratikong Republika ng Congo. Parehong may malaking fossil fuels at mahahalagang materyales. Pero parehong may masamang ekonomiya. Ang pangunahing dahilan dito ay ang matinding kawalang tatag sa bansa. Ibig sabihin, hindi talaga nagagamit ng bansa ang yaman nito sa likas na yaman para makamit ang anumang mahalaga. Ganito rin ang sitwasyon sa Iran. Dapat kilalanin na ang yaman ng Iran ay pangunahing galing sa langis at gas. Iyan ay hindi maiiwasang katotohanan. Pero hindi lang ito kwento ng bansang umaasa sa langis. Marami pang dapat isaalang-alang bukod dito. Kapag tinitingnan ang Iran, malaking bagay ang paraan kung paano nagsasama ang tradisyonal na paniniwalang Islamiko at mga makabagong patakaran sa ekonomiya ng bansa. At wala nang mas malinaw na halimbawa ng ganitong ugnayan kundi sa mga bonyad ng Iran. Ang mga bonyad ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat maintindihan kapag pinag-aaralan mo ang ekonomiya ng Iran. Ang bonyad ay isang estruktura ng charitable trust na malapit na konektado sa estado ng Iran at nakaugnay sa mga turo ng Islam. Opisyal, ang mga entity na ito ay mga non-for-profit na organisasyon na naglalayong muling ipamahagi ang yaman sa mga mahihirap at kapuspalad na mamamayan ng Iran, pati na rin sa mga pamilya ng mga martir para sa estado. Kaya, alam mo na, okay? Ang mga institusyong ito ay direktang kontrolado ng kataas-taasang pinuno ng Iran at madalas silang binabatikos dahil nagsisilbing extension ng gobyerno na nagpapalakas sa kapangyarihan ng pinuno ng estado. Ang kailangan mong malaman sa mga institusyong ito ay hindi sila tulad ng Red Cross Foundation ng Iran. Sila ay tunay na mga kumpanya. Ang mga bonyad na ito ay malaki ang inilalaan na puhunan sa mga kumpanya ng real estate, mga proyektong pang-imprastruktura at iba pa. Nakakakuha rin sila ng pera direkta mula sa gobyerno, mula sa mga donasyong pangkawanggawa at tax deductible, at mula sa kanilang mga pamumuhunan. Bukod dito, hindi nagbabayad ng buwis ang mga bonyad at hindi rin kailangan gumawa ng accounting statement para sa kanilang negosyo. Dapat malaman na hindi ito maliliit na operasyon. Ang mga bonyad ay bumubuo ng halos 20% ng gross domestic product ng Iran na nagdudulot ng problema. May pribadong sektor ang Iran at sa mga nagdaang dekada ay sinubukan nitong itaguyod ang paglago ng mga industriya ng serbisyo at pagpapalago ng lokal na kooperasyon na nagbibigay ng halaga. Na maganda naman, ang pagpapadali ng operasyon ng mga kompetitibong negosyo ay isang napakahalagang bahagi ng anumang maayos na ekonomiya. Pero maaring maging sobrang hirap tapatan ng mga bonyad na ito. Kung sinusubukan mong magsimula ng isang kumpanya ng hotel sa Iran, kailangan mong makipagkumpetensya sa 12-dosenang mga bonyad na may mga puhunan sa komersyal na merkado ng hospitality. Sinusuportahan ng estado ang mga bonyad na ito. Hindi kailangan ng financial record, accounting standard, o magbayad ng buwis na naglalagay sa iyong negosyo na hindi sinusuportahan ng gobyerno. May regulasyon
at binubuwisan sa kaunting kahinaan sa bukas na merkado. Sa maraming pagkakataon, ito ay pumigil sa tamang pag-unlad ng ekonomiya sa mga wastong industriya na sana ay nagbigay ng pagkakataon sa ekonomiya ng Iran na lumago maliban pa sa merkado ng langis at gas. Alam ng maraming bansang mayaman sa langis na panandalian lang ang kita mula rito. Kaya't ang matatalinong bansa ay nagsisikap palawakin ang kanilang pinagkakakitaan. Malaki ang puhunan ng United Arab Emirates sa turismo at sa pagiging base ng mga multinational na kumpanyang nais magnegosyo sa gitnang silangan. Itinatag ng Noruega ang Sovereign Wealth Fund para pondohan ang mga panlipunang programa kahit maubos na ang langis, at sinusubukan ng Iran na magtatag ng lokal na serbisyong ekonomiya. Pero ang mga bonyad na ito ay patuloy na humahadlang ngayon. Ang pamahalaan ng Iran, ang pangunahing autoridad, at kaya nilang buwagin agad ang mga operasyong ito kung nanaisin nila. Kaya mapapatanong ka, bakit hindi nila ginagawa? Kung sagabal ang mga bunyad sa ekonomiyang pag-unlad, bakit pinapanatili pa sila ng estadong may sentralisadong pagpaplano? Una sa lahat, kailangan nating tandaan ang buong konsepto ng Islamikong bansa. Ang pagtanggal sa mga institusyong ito ay parang pagtatangkang alisin ang mga simbahan sa Amerika. Para sa karamihan ng mga mamamayan, ang mga bonyad na ito ay mistulang mga kawanggawa lamang. Kaya sa pangkalahatan, malaki pa rin ang suporta ng publiko para sa kanilang pag-iral. At dapat kilalanin na ang mga organisasyong ito ay nagbibigay pa rin ng ganitong uri ng suporta, ngunit malayo na ito sa kanilang pangunahing operasyon. Ang ikalawang bahagi, at marahil mas mahalagang issue dito, ay ang mga bonyad na ito ay nagbibigay ng trabaho sa 10,000 tao. Bahagi nito ay isang pagtatangka upang mapanatili ang kanilang kasikatan. Ngunit malaking bahagi nito ay ang pagdadala ng pera kung saan ito kinakailangan. Para mapanatili ng pamahalaan ng Iran ang kontrol, kailangan nilang siguraduhin na ang tamang tao ang kumikita para manatili ang kasalukuyang kalagayan. Isa sa mga pangunahing batikos sa mga bonyad ay isa lang silang malaking bahagi ng burokrasya. Ito ang dahilan kaya na ipapasok ng sentral na pamunuan ang korupsyon sa pagtalaga ng mga pekeng general, oligarko, at miyembro ng pamilyang maharlika sa mga posisyon ng mga organisasyong ito. Ang mga Iranian bonyad ay isang napakakakaibang sistema na may malaking epekto sa mas malawak na ekonomiya. Sila ay semi-pribado, semi-gobyerno, at semi-relihiyosong entidad na pumipili at kumukuha ng benepisyo mula sa bawat klasifikasyon at inaangkin ang lahat ng iyon sabay-sabay. Isipin mo kung ang mga megachurch sa Estados Unidos ay nagsimulang magpatakbo ng mga hotel chain at mga kumpanya ng telekomunikasyon ngayon. Paano kung sila ang may hawak ng 20% ng ekonomiya ng bansa? Ganyan ang ginagawa ng mga bonyad ngayon. Maiintindihan kung sa tingin mo ay nawalan na ng pag-asa ang Iran. Ang malaking ekonomiya ay parang kastilyong buhangin na pinapatakbo ng langis at korupsyon at guguho kapag naubos ang pera sa langis. Madalas, tama ka dyan, hindi ito nalalayo sa nangyari sa Venezuela. At alam natin ang kinahinatnan ng bansang iyon matapos patawan ng United States ng parusa, tulad ng sa Iran. Ang maaring ikagulat mo, gayunpaman, ay ang Tehran Stock Exchange, ang Central Securities Exchange para sa mga kumpanyang Iranian, ay isa sa mga pinakamahusay na gumaganang stock market sa buong mundo nitong nakaraang dekada. Maraming merkado sa mundo ang sunod-sunod ang tagumpay nitong dekada. Ang New York Stock Exchange, na ang market cap ay 4 na beses na mas malaki kumpara noong 2000 at 8 mortgage crisis ang pangunahing sinusundan, kahit 12 taon pa lang ang lumipas. Ngayon, mukhang kahanga-hanga ang paglago na ito, at totoo naman. Pero wala ito kumpara sa paglago ng Tehran Stock Exchange, na matatagpuan sa Tehran, kabisera ng Iran. Ang market capitalization, o sa madaling salita, kabuuang halaga ng lahat ng kumpanyang nakalista sa Tehran Stock Exchange, ay naging 4 na beses sa nakalipas na 2 taon at nasa napakalakas na landas ng paglago. Ngayon, dapat kilalanin na ang kabuuang Iranian Stock Exchange ay napakaliit pa rin, na may market capitalization na nasa humigit kumulang 180 bilyon. Noong unang bahagi ng 2000 at 19 ito ay mga ikalima lamang ng laki ng Amazon, na iisa lang sa mga stock na nakalista sa isa sa 12 ng stock market sa Amerika. Pero kahit na kinikilala ang maliit nitong laki,
Dapat tandaan na ang ganitong antas ng paglago ay talagang kahanga-hanga. Sa papel, mas marami itong nalikhang yaman kaysa sa pagsabog ng halaga ng Bitcoin. At karamihan nito ay napupunta sa mga mamamayan ng Iran, pati na rin sa piling grupo ng mga dayuhang mamumuhunan na matapang na pumasok sa merkado na iyon. Ano nga ba ang nangyayari dito? Paulit-ulit na nating nakita sa channel na ito noon na ang katatagan ang pundasyon ng isang matatag na ekonomiya. Kapag may katatagan, maganda ang kalagayan ng mga mamamayan, pamahalaan, at mga mamumuhunan. Pero ang Iran ay malayo sa pagiging matatag. Naparusahan ito ng pandaigdigang komunidad at nasangkot sa mga digmaan at alitan. Sinalanta ito ng matinding katiwalian at pinamumunuan ito ng isang autoritaryong leader. Hindi ito ang hinahanap ng mga mamumuhunan. Maaaring iniisip mo, syempre, magiging maayos ang stock market. Bukod pa rito, meron pa rin silang langis na pwedeng ibenta at napakadaling mag-invest sa isang kumpanya ng langis dahil palaging kailangang bumili ng langis ng ibang mga bansa. Oo, tama. Ngunit ang pambansang kumpanya ng langis ng Iran ay 100% pag-aari ng estado, kaya hindi talaga ibinebenta ang shares nito sa merkado. Mas matindi pa, ang kumpanyang ito ay hindi talaga magaling gumawa ng langis, pero kaya nitong maghukay at kunin ito sa lupa. Pero ang kapasidad ng Iran sa paggawa ng langis ay sobrang limitado, kaya halos umaasa lang sila sa ibang bansa para mapino ang kanilang krudong petrolyo. Dahil dito, nagkaroon ng nakakatawang kapalaran. Ang gasolina sa Iran, isa sa pinakamalalaking bansang gumagawa ng langis sa mundo, ay talagang nirarasyo at 3 beses ang presyo kumpara sa gasolina sa Amerika dahil hindi sila makagawa ng sariling pagdalisay o makahanap ng sariling petrolyo at kokonti na lang ang bansang gustong makipagkalakalan sa kanila. Hindi na isinasama ang langis sa pagtalakay ng stock market. Kumusta naman ang ibang industriya ng Iran? Sa totoo lang, nakakagulat. Ang Iran ay isa talagang pinagmumulan ng murang lakas paggawa para sa mundo. Pinagmumulan ng murang lakas paggawa. China, na siyang pangunahing katuwang nito sa pag-aangkat at pag-e-export. May mga kumpanyang Iranian na gumagawa at nagbebenta ng low-tech na sasakyan at produktong industrial sa lokal at limitadong export market. Ngayon, hindi rin magagaling ang mga kumpanyang ito at limitado pa kung sino ang pwede nilang makatransaksyon sa pandaigdigang kalakalan. Kailangan din nilang makipagkumpetensya sa mga Iranian bonyad na nagbabanta na sirain ang kanilang negosyo kung papasok sila sa parehong industriya. Kaya ang tanong, sino nga ba, sa matinong pag-iisip, ang mag-i-invest sa mga ganitong klase ng kumpanya? Di mga Iranian, na wala namang masyadong ibang pagpipilian dahil sa limitasyon ng Iran at international na parusa. Limitado ang oportunidad ng mga mamamayan ng Iran na mag-invest sa securities sa ibang bansa, kaya kakaunti ang kanilang pagpipilian. Ang mas matindi pa, ang Iran ay talagang napaka-unstable at ang kanilang pera ay mabilis na nagde-devalue, kaya mas nakikita ang mga securities bilang mas matatag kaysa sa cash. Sa Estados Unidos, mas iniipon ng mga tao ang pera sa bank account dahil mas ligtas ito kaysa stock market. Mas malaki ang oportunidad kumita sa stock market sa pangmatagalan. Sa Iran, dahil sa inflation, nalulugi ka taon-taon kung ang pera mo ay nasa ordinaryong bank account lang. Kaya nagkaroon ng malaking dagsa ng mga tao na mag-invest sa kahit ano bilang paraan para mabawasan ang epekto ng inflation sa kanilang mga ipon. Ang malaking pagtaas ng demand na ito ay nagdulot din ng malaking pagtaas ng presyo na nagkaroon ng patuloy na epekto ng pagbuo ng isang speculative bubble. Nakit din nito ang mga dayuhang kalahok na naghahanap ng pagkakataong sumugal. Ang Iran ay isang pangunahing puwersang militar na pinagpala ng saganang likas na yaman. Dahil dito, lumakas ang ekonomiya ng Iran at umangat ito sa kasalukuyang antas. Parang tao ang mga bansa at yaong mayaman sa langis ay tulad ng nanalo sa loto. Oo, para sa ilan, maaari itong maging isang karanasang magbabago ng buhay at sobrang positibo. Pero para sa karamihan, ang kakulangan sa tamang paghawak ng pera ay nauuwi sa malalalang resulta. Ang Iran ay may natatanging ekonomiya na pinaghalo ang sinaunang kaugalian at modernong pananalapi.
Kaya lumilitaw ang mga kakaibang resulta tulad ng mega simbahan na may ikalimang bahagi ng ekonomiya at isang stock market na lantaran namang inaamin ng lahat na nasa bubble. Pero patuloy pa rin silang nag-i-invest dito dahil wala naman silang mas magandang opsyon. Higit pa sa lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang Iran ay isang bansa ng mga tao. Hindi naman kinakailangang masasamang tao, kundi sa karamihan ay mga normal na tao. Mga taong gustong mag-ipon ng pera para mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay para sa kanilang sarili at pamilya. Ang economics ay pag-aaral ng tao. At tandaan na bawat isa ay may sariling motibasyon sa sistemang pang-ekonomiya. Maging ito man ay desperadong kapit sa kapangyarihan, pagkamal ng yaman mula sa langis, o kilos para maprotektahan ang ipon laban sa implasyon. Kung alam mo ang economics, mas maunawaan mo ang mga tao at ang bansang binubuo nila. Kumusta mga kaibigan? Salamat sa panonood at espesyal na pasasalamat sa ating mga bagong kamanghamanghang patron sa Patreon. Kayo ang patuloy na nagbibigay daan para magpatuloy ang channel na ito. Ako ang mag-host ng quality assurance session para sa video na ito. Kalahating oras matapos maging live ang video. Kung gusto ninyong sumali doon, pumunta lang sa aming YouTube live stream na nakalink sa video description o sumali sa aming Discord server para makipag-chat sa akin ng direkta na nakalink din sa video description. Kung hindi naman, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung oo, paki-like at mag-subscribe na rin. Salamat mga kaibigan. Paalam.